Jude? Teka, paano mo nalaman? Huwag ka mag-alala. Nalaman ko mula sa kakilala ko. Sorry kung nahuli ako. Hindi ka dapat naakusahan ng isang bagay na hindi mo naman ginawa. They've already paid for it. Ha? Anong ginawa mo? Nothing. Pagsisinungaling pa ni Jude. Ikaw ang nagpiyansa sa akin? Tanong ni Lanelle habang nasa loob ng biyahe. Tumango si Jude. Alam kong sasabihin mo na babayaran mo yan, Lanelle. Ngunit hindi mo na kailangan gawin yan. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Tama na. Wala kang karapatang gawin to sa akin. Galit na wika ni Lanelle na tinulak si Eliza. Napahawak kita sa gilid ng sink upang hindi matamba. Namumula ang mukha sa galit. How dare you do that? Nanggagalitin na galit na wika ni Eliza at akmang susugurin pa si Lanelle. Pero nakaiwas siya at nagmamadaling lumabas sa comfort room. Ayaw niya umuwi sa bahay ng kanyang tita Rosa ngunit wala naman siyang mauuwian. Papahirapan siya ni Eliza mamaya. At dahil ayaw niyang patigilin siya sa pag-aaral, ay magtitiis na lamang siya. Nang makauwi siya ay dadatnan siya ng tita Rosa niya na galit ang mukha. What have you done to my daughter, Lanelle? Para bang tumigil sandali ang pagtibok ng puso niya. Tita, ano pong ginawa ko? Nangangatal ang kanyang labi habang binibigkas ang salitang iyon. Sinabi ni Eli na tinulak mo siya, kaya na-spray ng ankle niya, Lanelle. Hindi ko naisip na magagawa mo to sa anak ko. Sa kabila ng pagtanggap ko sa'yo dito sa bahay, nakahalukip-kip ang kanyang tita Rosa na matigas ang ekspresyon sa kanya. Hindi ko siya tinulak ng malakas. Gusto ko lang makawala sa... See? Totoo nga ang sinabi ni Eli. Ako sa ni tita Rosa niya. Lanelle, hindi ko akalain na magagawa mo yan. Ang anak ko pa. Kahit anong pilit magpaliwanag ni Lanelle ay hindi siya pinakinggan ng kanyang tia Rosa. Sa huli, pinagbawalan pa siyang kumain bilang parusa sa gabing iyon at kailangan niyang tapusin ang gawaing bahay. Tuwang-tuwa naman ang dalawang kambal habang pinapanood si Lanelle na nahihirapan. Tiniis ni Lanelle ang mga iyon hanggang sa makagraduate siya sa kurso. Sa araw ng kanyang graduation, imbes na masaya ang tita Rosa niya na isa siyang cum laude, ay hindi maipintang mukha nito. Habang nakikinig sa sinasabi ni Lanelle, pati na ang kambal na nakasimangot na rin at hindi man lang tinapunan siya ng tingin. Nais niyang sabihin sa lahat ang hirap na tiniis niya sa mga ito, ngunit para sa kanya, hindi pa ito ang tamang panahon para sa bagay na iyon. Nang matapos ang graduation, ay nauna nang umalis si Lanelle at papalabas na siya sa gate nang makita niya roon si Jude na nakatayo na para bang may hinihintay. Kasama nito ang guard na nagkukwento tungkol sa bagyo. Nang makita siya ni Jude ay kinawayan siya nito. Hindi na ito nakasuot ng graduation gown, ngunit pansin niyang may hawak itong paper bag na kulay pink. Malaking ngiti sa labi ni Jude nang nilapitan si Lanelle. Inabot ang hawak na paper bag. Congratulations! Para sa'yo to, Lanelle. Parang naiyak naman si Lanelle sa mga oras na yon, lalo na't ito lamang ang bumati sa kanya na walang panliliit na tingin. At nag-iisang taong hindi humusga sa kanya sa kahit anong gawin ng kambal na ipahiya siya. Salamat, pero hindi mo na kailangan akong bigyan yan. Tanggin niya. I insist, Lanelle. Kailangan mo ang laman yan at huwag ka nang malungkot pa. Smile. You're beautiful. Ani Jude na ikanamula naman ang mukha ni Lanelle. Sa huli, tinanggap niya ang paper bag bago siya nagpaalam upang umalis. Ihahatid na kita. Habol pa sa kanya ni Jude. Hindi mo na kailangan pang gawin yan. Sagot naman ni Lanelle bago sumakay ng taxi. Iyon ang araw na hinintay ni Lanelle. Ang makaalis ang tuluyan sa pagtitiis at pag-aabuso ng kaniyang kapamilya. Pagkarating niya sa bahay ay kinuha niyang mga gamit at sumakay paalis ng taxi bago pa dumating ang tita Rosa niya. Sa loob ng biyahe ay nakatitig siya sa business card at isang passbook na may lamang pera at passport. Binasa niya ang letter na mula kay Jude at hindi niya napigilan na huwag mapaiyak sa nalalaman niyon.
He had given her a way to start over. Someday, kung maayos ng takbo ng buhay niya, magpapasalamat siya kay Jude at ibabalik ang tulong nito. Sa kumpanyang nirecommend ni Jude na perfume manufacturer, nakilala sila Nell nagtrabaho bilang assistant ng executive ng manager. Pinagbutihan nila Nell ang trabaho hanggang naging executive assistant siya sa loob lamang ng 3 taon. At dahil sa sipag at magaling siya sa trabaho, ay naging supervisor siya ng admin department. Ngunit hindi niya inaasahan na akusahan siya ng manager ng mismong department sa pangungupit ng halaga na 1 milyon. Hindi alam nila Nell ang gagawin. Natatakot siya na ikulong siya sa sala na hindi niya naman nagawa. Kahit anong paliwanag niya ay hindi sapat. She was losing hope. At parang iyon ang katapusan ng mga pangarap niya. Ang kaibigang si Leia, isa sa head ng designing, ay nilapitan sila Nell. Nakaupo ito sa couch habang nakatitig sa kawalan. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Nito na umupo sa tabi niya. Si Leia ang unang kaibigan niya sa pinagtatrabahuhan. Pareho silang bagong hire sa company. Sa loob ng 3 taon ay mas nalapit sila sa isa't isa na parang magkapatid na. Minsan ay sinasama siya ni Leia sa mga okasyon ng pamilya nito at parang naging kapamilya na ang turing ng mga ito sa kanya. Niyakap nila Nell si Leia. Natatakot siyang harapin ang president ng kumpanya kasama ang mga stockholders at lawyer. Sana nga, Leia. Ang katotohanan naman na Nell. Pakiramdam ko talaga yung manager ng departamento mo nag-frame up sa'yo sa naririnig ko ha. Ani pa ni Leia pagkakalasayakap. Hindi rin natin alam, Leia. Ayoko namang mamintang ng isang tao. Walang lakas sa manasabi nila Nell. Hindi akalain nila Nell na dahil sa pag-akusa sa kanya at ebidensya ay tatanggalin siya sa kumpanya. At nawala na nga siya ng pag-asa nang ikinulong siya sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Naiyak si Leia. Niyakap niya sila Nell nang bumisita ito sa kulungan. Len, sorry, wala akong nagawa. Ilang araw din na hindi tumigil sa pag-iyak si Nell sa sakit na nararamdaman sa nangyayari. Wala siyang kasalanan, ngunit bakit? Tanong na paulit-ulit na gumugulo sa kanya. Alam ko, Leia. Ikaw nga itinanggal dahil sa pagpanig sa akin na wala akong kasalanan. Walang lakas sa boses na sabi nila Nell. Kumalas naman sa pagkakayakap si Leia na may galit sa mukha. Alam ko kung sino nag-frame up sa'yo, Len. Si Miss Della. Yung assistant manager. Alam ng senior manager ang ginawa niya pero mas pinili niyang tumahimik dahil may relasyon silang dalawa. Ha? Paano mo nasabi yan, Leia? Nanlaki naman ang tanong nila Nell. Paano? Sabi ni Jacob, yung guard. At hopefully hindi ka magdagal dito at makakalaya ka rin. Pinisil ni Leia ang kamay nila Nell. Magiging maayos din ang lahat. Ngunit lumipas ang 1 buwan ay nananatili sila Nell sa kulungan. Maaari siyang lumabas kung babayaran niya ang charges sa kanya na 200,000. Ang sinabi ni Leia ay hindi nangyari nang malaman na mas pinili ng kumpanya na manahimik at hayaan siyang makulong. Tsaka wala siyang ganoong pera para makalabas. Nakaipon na ako ng 100,000, Nell. Tiis-tiis ka muna dito. Sabi pa ni Leia sa kanya nang bumisita ito. Hindi niya naman napigilang umiyak sa ginawa ni Leia na nag-ipon para sa kanya. Hindi mo na kailangan gawin to, Leia. Umiling si Leia. Parang kapatid na kita, Len. Tsaka sobrang alala ni Mama at ni John ang sinabi ko sa kanila. Kaya huwag kang mag-alala. Makakalaya ka din dito. Sabi ni John, nahihiram siya ng pera. Niyakap niya pa ang kaibigan. Salamat, Leia. Akala ko wala na talaga akong pag-asa na makaalis dito. Hinimos pa ni Leia ang likuran niya. Mabuti ang Diyos, Nell. Hindi hahayaan ng isang mali na magpatuloy sa kamalian. Alam mong lagi kitang dinadalangin na makaalis dito. At alam mong kailangan kong gawin ang parte ko. Dahil noon, kinakailangan ko rin lagi ka rin nandyan. Kahit nga wala ka, gumagawa ka pa rin ng paraan para makatulong ka sa akin, Len. Kaya ako naman ang tutulong sa'yo ngayon. Pag-asa ang umusbong kay Nell.
At sa gabing yon ay unang beses na nanalangin siya sa Diyos na sana ay makaalis siya sa sitwasyon niya at nagpapasalamat dahil sa mga taong naging mabuti sa kanya. Isang linggo ang lumipas, nagtataka si Lanelle isang araw kung bakit pinapalaya na siya. Ang sabi ni Leah sa kanya ay 1 buwan pa siyang mananatili roon habang hinihintay ang 100,000. Pagkalabas niya sa presinto ay isang Maserati ang nakita niya sa labas. Hinanap niya si Leah ngunit wala ito roon. Pero napahinto ang tingin niya sa driver's door kung saan lumabas ang isang pamilyar na hubog na katawan ng isang lalaki. Nakasuot ito ng simple shirt at jeans. Her heart skipped a beat nang mapagsino ito. "Jude?" she said breathlessly. Malaking ngiti sa gwapong mukha nito. At ang dating short hair na buhok ay medyo mahaba na at pakiramdam niya ay mas tumangkad pa ito. Malalaki ang hakbang ni Jude papunta sa gawin niya at binigyan siya ng isang mahigpit na yakap. He pulled her away a bit and looked into her shocked face. "Are you fine, Lanelle?" Nakita ni Lanelle ang pag-aalala sa mukha nito at hindi napigilan ni Lanelle na mapaluha. Hindi niya alam kung bakit nandoon si Jude, but she felt happy seeing a familiar person after 3 years. Hinawakan ni Jude ang mukha ni Lanelle at pinahid ang mga luha nito gamit ang hinlalaki. "Everything is fine, Lanelle. Tara, kailangan mo kumain ng matinong pagkain." "Paano mo nalaman?" tanong ni Lanelle sa garalgal na boses. "Nalaman ko mula sa kakilala ko sa Edson Company ang nangyari kahapon. Sorry kung halik ko nang nalaman. Hindi ka nararapat na akusahan sa isang bagay na hindi mo naman ginawa." Sagot ni Jude at kinuha ang traveling bag niya na hawak. Isang kamay nito ay hinawakan ng kamay ni Lanelle. "Huwag kang mag-alala. They paid for what they've done." May galit sa boses ni Jude at ngumiting sinulyapan si Lanelle. "Anong ginawa mo?" tanong ni Lanelle. "Nothing." Pagsisinungaling pa ni Jude. Sumakay si Lanelle sa harapan at umalis ang sasakyan sa presinto. "Ikaw ang nagpiyansa sa akin?" tanong ni Lanelle habang nasa loob ng biyahe. Tumango naman si Jude. "Alam ko nang sasabihin mo na babayaran mo yon, Lanelle, at di niya kailangan." Napaawang naman si Lanelle sa narinig dahil iyon naman talaga dapat ang sasabihin niya. Ayaw niyang lumaki palalong utang na loob niya kay Jude. "Pero kailangan, ibabalik ko din yan kapag may pera na ako," pag-insist pa ni Lanelle. Tumawa naman ng marahan si Jude. "Stubborn. Binalik mo yung pera na binigay ko sa'yo sa bank account. Ayaw mo talaga mainuutangan, ano?" "Mahirap may utang, Jude," sagot pa ni Lanelle na tumingin sa labas. "Tsaka ayokong tinutulungan ako na hindi ko maibabalik." "Naiintindihan ko yon. Pero isipin mo na lang na ang tulong na ginagawa ko ay para sa kaibigan. You don't need to pay it back, Lanelle. Just use it when you need it." "Hindi ako palaging nandito." May lungkot pa sa boses niya. Kaya napalingon siya sa gawin ni Jude. "May problema ba?" Huminto ang sasakyan nila sa harap ng isang restaurant. "Hindi ko nasabi sa'yo dahil hindi ka naman active sa social media. At wala akong phone number mo." "Ano ito?" "Alam mo naman na wala akong phone mula pa nung college." Pagtatama ni Lanelle na ikinatawa naman ni Jude. "Iyon nga. My mom had cancer, kaya I'm not in Manila. Nasa New York ako upang samahan ng mama ko. And it's been 2 years. Ngayon lang rin ako nakabalik nang malaman kong nangyari sa'yo." Paliwanag pa ni Jude. Napaawang ang bibig ni Lanelle sa narinig. Kamusta ng mama mo ngayon?" "She's a strong woman and hopefully gagaling siya." Nakangiting sabi naman ni Jude. Hinawakan ni Lanelle ang braso ni Jude at sabing, "Gagaling ang mama mo, Jude." Nang matapos silang kumain sa restaurant at magkwentuhan, ay sinamahan ni Lanelle si Jude papunta sa airport. "If you need me, Lanelle, just call me, okay?" Ani ni Jude sa kanya. "If I need you, tatawagan kita." Wika ni Lanelle, pero alam niyang hindi niya magagawa ang bagay na yun. She didn't want to be a burden of him,
lalo na sa sitwasyon na meron ito. Binigyan siya ni Jude ng yakap at halik sa noo na ikinabigla niya sandali bago ito umalis at nagpaalam na umalis. Tinitigan niya si Jude habang papalayo. She couldn't help but smile with sadness. Ngayon, alam niya na ang tingin ni Jude sa kanya bilang isang kaibigan. At hindi niya kayang aminin pati sa sarili na may nararamdaman siya sa lalaki. How could he like someone like her? Nothing and not worth it for him. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Tama kaya si Lanelle na hanggang pagkakaibigan lang ang tingin ni Jude sa kanya? Ano nang magbabago ngayon sa buhay ni Lanelle? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!